Kapag nanalo si Giri, nako, gugulo standing. Magkakaroon ng pag-asa sila Ferruccia, Gukesh, Pragdananda na makatied for first. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman i-analyze natin ang pinaka-crucial game na naganap sa last round ng Superbet Chess Classic Romania sa bakbakan nila Giri at Fabiano Caruana. Kapag nanalo si Giri, nako, gugulo standing. Magkakaroon ng pag-asa sila Ferruccia, Gukesh, Pragdananda na makatied for first. Pag nakatied for first, dadaan pa sa mainit na tiebreak games. Yan ang kondisyon. Pero kapag naitabla ni Fabiano Caruana, malinis, solo champion. Yan ang aalamin natin ngayon. Ang ginawa ni Giri, nag-D4, Knight F6 si Fabi, C4, E6, G3, ay pagkakunat naman talaga. O D5, approaching Catalan ito. Knight D2, Castle, Knight GF3, B6, ayan, Catalan close variation ang tawag dito. B3, magbi-bishop B2 ang kunat ng opening ni Giri. Queen E7, A3, Bishop D6, umaatras talaga yan. Knight H4. Dito ko medyo namangha. Kasi interesting na unang-una hindi maka E5 break ang black. Yun ang purpose ng Queen E7 para mag-E5 later on. Pero hindi makaka-E5 dito kasi masusundutan ng knight, papasok, madodouble, makukuha yung dark square bishop. Ibang usapan pag nakuha kagad yung bishop Ayan. At, syempre, di rin makapalag yung D5 na kapin. Nag-G6, ayun, gustong ipilit ni Fabi na maitira pa rin yung E5 later on. Yun nga lang ang drawback, syempre, medyo humina yung dark squares. Nag-B4 at yan naman ang novelty ni Giri. Bago mga kamatyas dahil sa nagdaang laban, ito ang recorded game. Nag-C6 D5. Okay? Pero new move ang B4. Hindi pwedeng basta-bastahin lang yan. Magsi-C5 yan. Makukulong ang bishop. Sinabayan na ni Fabi. Good move. B takes C5, B takes C5, C takes D5, E takes D5, capture na Knight takes C5. So dito, nag-decide si Giri na i-exchange kasi ang black ay magre-resulta ng isolated pawn sa D5. Long-term problem din yan, hindi biro yan. No? Tingnan natin. Knight B3, Knight FE4, Knight A5. Ayun, ang target. Rook B8, Queen D4. Naku po, inunahan ng ulo, may buntot. alam na natin ang panganib niyan. Siyempre, persadong takpan yan. At kumapture na Queen takes B7 para mapanatiling depensado ang pawn sa D5. May threat pa. At the same time, nag-Queen D1. Yun lang mga kamatsas. Yan ang nakakabilib na tira dito na parang ang hirap gawin sa actual. Biruin nyo, nakaangat na ang Reyna. Sino makakaisip nito? Brilliant pa. Oo nga, no? Yan ang tira ng computer engine, no? Queen D1? Talaga? Kung ako titira dito, parang mapapatira lang ako ng Rook B1. Ano meron sa Rook B1? Ay, susundutin ng Bishop E5. Oo, babagsak ang isang pyesa. Parang sa malamang, pwersado na rin pala yung Queen D1. Ang hirap nga lang mahalata. May sundot Babagsak. Oo nga, no? Kung uunawain lang mabuti, makukuha naman yung Queen D1. Pero matindi yan. Nag-Queen takes Bishop, di ba? Sacrifice. Queen takes D5 check, King G7, and kumapture ayun. Bawiri ng isang pyesa. Galing tumimpla ni Giri. Lumabas ang panimpla niya sa last round pa. Rook AD8. Ayan. And so may mga pressure pag alis ng bishop. Nag-Rook A2. Pang-neutralize. Queen E5. Naghamon. Capture. At nag-Bishop G2. So dito, lamang ng isang pawn si Giri. F5, Knight F3, Bishop F6, and Rook C2. At nag-Knight E4, battery, Rook F7. Ayan, para agapan yung paparating na 7th rank control. Nag-Knight E1, Rook E7, Knight D3. So, hinahanapan ng magandang pwesto yung Knight. Rook DD7. Ayun. Ang sama ng binigay na evaluation bar sa puti. Yun lang. Dapat daw ang tira ay Rook to D4.
Okay, para may rook A4, ano, atakihin yung pawn sa A3. Pero nag-rook D7. Ang gusto lang naman ni Fabi, talagang totally hindi makapunta yung Torre dun sa 7th rank. Pero may ganito na pala. Capture, capture, knight to C5, rook D6, E3. Knight versus bishop, pero medyo may kahinaan yung E4. Parang ang sarap pitikan ng rook C4, then babagsak yung pawn. Tingnan natin. Nag-rook C6, A4, nag-king H6. Ayan. Dito kasi mukhang attractive na dodoble, di ba? Parang ang ganda, parang battery. May knight E6 check eh. Merong ganyang swindle, no? Ingat tayo sa mga ganyan. Kaya, ang ginawa muna ni Fabi, inayos niya muna yung pwesto ng king. Lumayo muna. King H6 at nag-knight B3. Good move. Rook B6, Knight D2, Rook E6, Rook C6, at nag-A5. Ang hirap i-prove na parang, ang hirap no? Paano papanalo ng puti? Capture, capture, Rook C4, ayun. Tinamaan na nga. Bagsak ang E4. Rook B6, capture, Bishop E7, and Rook C7, Rook E6, and Knight to D2. Going to C4, ayan ang mga maniobrahan. G5, G4 ba yan? Knight B3, threat ang pawn, Bishop B4, depensa, Knight D4, threat ang Torre, and Rook E5, G4. Very important move. Kasi once na payagan ng puti na maka G4 ang black, then later on King G6 and H5, ay nako, itong G4 pawn, parang wala na ring lamang na pawn ng puti dyan, in effect. Kaya, talagang mainam na i-block yung square na yan. Unahan ng puti, at the same time, may magandang square pa ang knight sa F5. Nag-King G6, King G2, Rook D5, King F3, Rook D8, and check. King F7, Knight E6. Ito na naman ang another target. Nag-Rook D5 depensa, King E4, Rook D2 counter, then check. Boss, ang mga pawns. Nang harvest ng mga pawns dito. Ayun, himbis na capturein yung pawn sa H2, mas inintindi na lang ni Fabi na pabagsakin yung pawn para kahit papaano, pag nawala yan, may panggulo siyang pass pawn. Pero makakagulo kaya? Yan ang tanong. King D5, Rook takes A4, check. King E8 and King E6, threatening mate. Rook, King D8, then Rook C4. At dito po, naparesign si Fabiano Caruana. Ay, ang lakas mga kamatsas. Grabe, gumulo bigla ang lineup. Tuwang-tuwa ngayon ng mga Indians, si Gukesh and Pragnananda. Bakit po nag-resign dito si Caruana? Kasi magda-knight F7 check na, King E8 and Rook C8 matchas. Hindi nakaporma na misplace pa ang Torre sa gilid. Di makagalaw ang bishop. Kung gagalaw naman ang Torre, it's too late na, knight F7 and Rook C8 na. Hanip dun pa pumatak si Giri. Ito po ang standing nila mga kamatsas. Silipin natin. Dahil sa pagkapanalo ni Giri, gumulo tuloy. 4 ang tied for first place. Ibig sabihin, yung 4 na yan, kailangang mag-round robin. At i-analyze natin sa susunod nating videos ang 3 importanteng laban mga kamatsas. Nakapupulutan natin ng tapang, sigasig, focus, pagtsatsaga. Yan ang aalamin natin sa ating next upload mga kamatsas. Sa ngayon, eto na muna. Bayani si Giri sa mata ng Indian sa ginawa niya sa last round. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Don't forget to subscribe sa channel na ito. Ganun din sa ating Facebook page kamatsas. Mag-follow na po kayo. May daily uploads tayo doon ng interesting endgame tutorials. Matututo po kayo doon. Mag-follow na kayo. Facebook page kamatsas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.